Ibig sabihin ng right to remain silent at saka right against self-incrimination. Kasi nga baka merong perception na pag yun in-invoke mo, umiiwas ka sa tanong. Assessment in general, okay naman. Clear naman yung sinabi ni Pastor na ang hamon niya, kung may ebidensya o merong gustong kaso na i-file, ihabla sa husgado, doon niya sasagutin. Meron lang tayong siyempre, merong mga narinig na paninira o merong mga opinion na, because it was supposed to be, tawag dito, a Senate hearing in aid of legislation. Maganda nga yung sinabi ni Senator Tolentino nung umpisa. He was very clear on what the purpose, o ano yung dahilan kung bakit merong mga hearing ang Senado, which is na in aid of legislation. Ibig sabihin nun, hindi siya adversarial. No? Hindi dapat na pagharapin ng mga tao para mag-away sila doon. Ang purpose ng isang investigasyon ng whether Kamara o Senado, ang purpose niyan is mag-gather ng information para sana magamit ng mga mambabatas natin para gumawa ng mga bago o improvement sa ating mga batas. Medyo nakakatawa lang din ng konti isipin kasi kanina merong mga resource persons na nagsabing marami na tayong batas. If I remember correctly, sino nga yun? Sila, yung taga-Shield, sinulat ko yun somewhere. Yung sa center po, yung si Executive Director Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children, pati yung the Executive Director Eileen Sana, Center for Migrant Advocacy, kasi medyo sinulat ko yung mga sinabi nila. Pareho sila halos ng sinabi na we have many laws already. I mean, there might be some room for improvement, pero we have so many laws already on the issues that were being tackled. So medyo kulang yata ng resources para sa tamang implementasyon o better na implementation, or kulang lang talaga ng implementation. So, yun nga, ang ano ko dun is, kung yun ang sinasabi ng mga resource persons na people who are in the field, people who are involved in the implementation itong mga batas na to, ano yung purpose ng supposedly in aid of legislation na hearing? Sir, how do you see this, Attorney Europa, no? Kasi si Pastor, ongoing pa yung pagdinig ng kanyang kaso and he's not convicted sa kahit anong krimen. But then because dinala sa Senado ang ang kanyang kaso, hinarap yung mga witnesses and hindi natin malalaman kung paano vinet yung mga witnesses and if kung yung mga statements na sinabi, although nag-oath naman sila doon, talagang totoo at may basihan at may ebidensya sila. At anong ibig sabihin nito, Attorney Europa, that in the future, kapag may mga prominenteng figures, like Pastor, who is still innocent and yet hindi pa na-prove yung mga accusation na anytime gagamitin ang reason that it is in aid of legislation, senators can bring personalities and then their witnesses iharap at doon gawin ang pagdinig. And of course, nandun ang media and of course the social media. Ngayon, ang tao, mag-base sila doon sa nangyayaring live, iisipin nila na baka possible na guilty si Pastor or talagang nagsisinungaling yung mga witnesses doon. Okay. Balik tayo dun sa introduction or sinabi ni Senator Tolentino kanina. 'Di ba? Yun yung purpose. Hindi siya, klaro yung sinabi niya hindi venue para manghusga ng tao ang
Senate investigation. Kaya lang, medyo kung napanood nyo yung kanina, pati kung nabasa nyo yung mga resolution na dati, meron ng pronouncement dati pa na crimes were committed and are continuing to be committed. Tapos merong mga sinabi kanina that yung parang I'm not sure about yung exact term, pero may opportunity for the victims to confront. Tapos yung ending, yung medyo matindi dun, yung ending. Kasi yung ending parang, kung sa amin mga abogado, ang tawag namin doon parang promulgation of judgment. Yeah. Kasi meron ng conclusions, meron ng, meron ng mga nasabi na lumalabas sa kanilang sinasabi na guilty na. Yun nga, pending pa yung criminal case. Kaya nga ako, hindi ako pwedeng magsalita about The merits of the merits nung kaso kasi meron tayong tinatawag na sub judice rule. Ang merong karapatan para mag-weigh ng evidence ay yung husgado. So, hindi dapat in any way merong mga publications or may mga statements, public statements na trying to influence one way or the other yung magiging resulta nung paghusga, nung pag-weigh ng husgado doon sa ebidensya. Ayaw naman nating i-violate yung rule na yon. Ano? Pero doon sa Senate kanina, kaya nga, minsan medyo nakakapika, pakinggan, pero kaya maganda nga yung sinabi ni Pastor na hindi ito yung proper forum. So, ayaw niyang sagutin yung mga tanong kasi nga, meron namang may nakapile na na kaso sa husgado. Yung iba naman, di natin alam kung magiging testigo ba sa same case yon. Kaya ayoko din pakialaman yung merits nung sinasabi nila. Pero, sabi nga niya kanina, kung may kaso kayo, ihablan niyo ako. Pailan niyo ng kaso siya o yung mga kasama niyang mga opisyal ng kay OJC para nasa tamang forum yung pagpipresenta ng ebidensya. Mahirap kasi doon, yung bang, paano ba natin i-paraphrase? Mahirap makipaggera, natalo ka na. Di ba? Yung Exactly. mahirap walang right to cross, walang right to present your own evidence, mga ganun. So, because again, the intention of a legislative hearing is to gather information. Kumuha ng mga impormasyon para yung mga mambabatas na kumukuha ng impormasyon, magamit nila yun para gumawa ng bago o mas magandang batas. Hindi talaga, maganda yung pagkakasabi ni Senator Tolentino kanina Hindi yun ang tamang forum ba na manghusga ng tao. Kaya nga sinabi niya, we are not here to judge anybody. Although, parang nangyari. Meron ba? Opo, may mga tanong po ang ating mga partners sa Banateros Brothers. Boss Dada? Di ako, bigay lang ako ng reaction tungkol sa hearing kanina kasi talaga naman, considering na syempre tayo na nakakakilala kay Pastor at tayo na naghatid ng totoong balita noong 16-day siege dyan sa KOJC, totoong balita na walang putol, as in live na ipinakita natin lahat na nangyayari doon, unedited, unfiltered. Pero naririnig natin itong ganitong klase ng mga hearings na malinaw naman sa sinabi ni Coco Pimentel na hindi sila nandoon para mag-prosecute. Nandoon sila para mag-gather ng information. Pero nakikita natin, kailangan maintindihan ng taong bayan na naaabuso talaga. Para sa akin, personal na opinion ko, naaabuso talaga ng Senado yung kapangyarihan nila to investigate. Kasi lumalabas talaga na parang, at saka yun, kaya nila magbigay ng mga pronouncements. And makikita naman natin kanina na si Pastor Apollo Kibuloy, gusto niya magsalita at i-address supposedly yung mga accusation sa kanya, kaya lang ini-interrupt siya lagi And ayun na, katulad ng sinasabi ninyo, tali ang mga kamay ninyo dahil nga may kaso na.
So hindi naman na natin pwedeng pag-usapan yung mga kaso na naisampa na sa korte dahil sa subjudice rule. Lumalabas na every time that you are invoking your right to self-incrimination, parang umiiwas ka doon sa tanong. At ang persepsyon ng magaling na senadora natin dyan sa Senado na parang kaya hindi nagsasalita yan. Ang positioning nila is kaya hindi nagsasalita at nag-i-invoke ng right to self-incrimination ng mga ito is because guilty sila doon sa mga inaakusa sa kanila na dapat talagang maipaliwanag natin sa sambayan ng Pilipino na the reason why hindi sumasagot itong mga inaakusahan lalong-lalo na dyan sa Senado, it's because hindi po yung Senate yung tamang venue para sagutin yung mga akusasyon. Unang-una sa lahat, hindi naman yata, maganda nga yung paghamon ni Pastor Apollo Kibuloy dun na if they have issues or meron silang mga accusations against me, dapat isampa nila ito sa korte at willing akong harapin lahat ng mga ikakaso nila sa akin. Yun lang po ang initial na reaction ko. Boss Dada, may sagot siya. Meron, hindi ako sasagot. Meron lang ako. Siguro magandang maintindihan ng mga nanonood ngayon ano yung ibig sabihin ng right to remain silent at saka right against self-incrimination. Kasi nga baka merong perception na pag yun in-invoke mo, umiiwas ka sa tanong. 'Di ba? Ang ganito po yan. Ano? Meron na nga kasing kaso sa husgado. Meron ng kaso sa husgado. So, ang tama na forum kung saan sagutin yung kung anuman ang mga issue, anuman yung mga akusasyon, doon sa husgado, hindi sa Senado. Dahil ang husgado ang proper forum. Because, kaya nga, husgado siya Kaya, di ba, court, where evidence will be presented by both sides. Both sides have the right to cross-examination, and you can present your own evidence. And then, leave it to the judge to determine kung ano yung tama na judgment. So, kanina, kaya nga sinasabi ni Pastor, yung right against, nire-raise natin yung right against self-incrimination, pati yung ibang mga akusado. Kasi nga, ang preference natin is dun sa tamang forum, sagutin. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng right against self-incrimination, right to remain silent? Kasi, kung anuman ang sabihin nila dun sa Senado, maaaring gamitin dun sa kaso, sa court. So, ang preference natin is dun na sagutin sa court, di ba? Tapos, ang importante po sa right to remain silent is yung right to refuse to testify. Kasi baka nga gamitin sa iyo. Ang equally important ho na principle dyan is you have the right not to have your refusal to testify taken against you. No? Kahit na sa husgado, meron pa rin itong right na to. Kunwari, may akusado. Hindi mo siya pwedeng pilitin na umupo sa witness stand kung ayaw niya. And baliwala yung right na yan kung wala yung right not to have his refusal to testify taken against him. So, dapat walang conclusions or walang ibig sabihin yung refusal mo to testify. Kasi nga, kaakibat ng right to refuse to testify, yung right not to have your refusal taken against you. Hindi pwedeng gamitin sa iyo yung sinabi mong I am invoking my right to remain silent. Pero ang bottom line po niyan is sasagutin dito sa nangyari kanina, ang bottom line nun is sasagutin sa tama na forum, which is sa husgado. Po, mga partners, kasama na natin ngayon sa ating panel si KOJC Legal Counsel Attorney Strelito Torion. Sir, maayong gabi. Maayong gabi and good evening everyone to all listeners and viewers of SMNI, especially Banateros. Maayong gabi sa ato ang tanan. No? I would just like to add to the learned opinion of our good friend, no? Attorney Jik Europa. Actually, the leading case there on the matter is People versus Aison, no? Where the Supreme Court actually differentiated the right of a witness to claim his right against self-incrimination from that of an accused, no? Yung witness po, kung witness ka lang sa isang criminal case, you can only invoke your right against self-incrimination when a question is propounded to you. That's the only time. But if you are an accused already, you can refuse altogether to testify.
And that is in a criminal case in an actual court. How much more here in the Senate, no? Kaya nga may motion for reconsideration actually kami doon sa regional trial court, doon sa ruling sana na inallow si pastor to testify, and we informed the Senate, no, about it as early as yesterday afternoon. But I was surprised, I don't know, it was not even taken up in the proceedings this afternoon.